hapon mga tropa. Oras natin ay 2:32. Yan. Ang dami nagme-message sa akin tungkol sa conditioning ng ibon. Pasensya na kayo, hindi ko kayo masagot sa message kasi napakahirap mag-type sa message mga tropa. Kaya ito idadaan na lang natin dito sa video, panoorin nyo, sana makatulong sa inyo at makuhanan nyo ng idea. Kung kulang man ang aking paliwanag sa pagkukondisyon, maaari kayong manood ng ibang mga video at huwag sana kayong tamad na manood ng mga video na lalong-lalo na pagdating sa mga kalapate, kasi habang nanonood kayo ng video, diyan kayo natututo o paano o saan ginagamit ang mga pinapanood nyo na mga katulad ng oregano, bawang, luya, ganyan. Malalaman nyo kung para saan yan, kung bakit ganyan ang ginagamit o nakikita nyo na ginagamit ko. Nakuha ko rin yan mga tropa dahil sa kapapanood ko ng mga video. Hindi ako tamad na matuto sa panunood ng video sa mga lalong-lalo na para sa ating mga kalapate, kasi ako dumaan din ako sa isang na newbie, katulad ngayon newbie. Ganyan din ako, hindi ko rin alam ang mga conditioning, mga vitamins na ginagamit mga tropa. Kape muna tayo. Hanggang sa may mga kinakausap akong tao na mga makukuhanan ko ng idea o mga ginagamit na supplement. Doon, tahimik lang ako nakikinig. Tapos ang bawat salita nila tinatandaan ko, pinapasok ko sa ulo ko mga tropa. Hanggang sa dala-dala ko yon, hindi ko kinakalimutan, lalong-lalo na yung napaka-importanting salita na napakaganda para sa ibon. Hindi ko kinakalimutan yan. Kaya yon, ang ginawa ko, pinagtagpi-tagpi ko yung mga napapanood ko tsaka yung mga natutunan ko sa yan, shoutout ko nga pala si tropang paring idol na si Victor Kaingat Jr. Sa kanya ko nakuha ang mga sistema na ganto at in-improve ko na lalo para sa sarili ko kung paano ang pagkukondisyon ng mga ibon mga tropa. Yan. Shoutout sa iyo paring Victor Kaingat at maraming salamat dahil sa iyo natuto ako ng gusto at in-improve ko pa. Ayan nga mga tropa, pinagtagpi-tagpi ko yung mga video na mga pinapanood ko, bakit hindi ko pwedeng gawin sa ibon ko. Tapos binigay ko sa ibon ko na nilaanan ko na para sa gantong araw, sa gantong oras lang ibibigay. Ganon ang ginawa ko tropa hanggang sa natuto ako, hanggang sa hanggang sa na-memorize ko na lahat ng ginagawa ko, kaya hindi na ako. Dati nakalista pa yung mga conditioning ko. Ngayon, hintayin nyo, dadating tayo sa pagkukonditioning yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, baliktad Thursday hanggang sabihin natin Tagalog na lang, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ayan mga tropa, dadating tayo dyan. Bilang isang newbie ako noon, talagang inaaral ko pagdating sa kalapati yung conditioning. Dinidiscovery ko sa sarili ko ano ang dapat gawin pagdadating na ng mga karera. Tapos pag napapaduluhan na, kasi hindi naman ako talaga totally nananalo sa ibon, lalo na pag last lap talagang bumibigay ang ibon. Na bihira lang din ako makapagpauwi, karamihan puro cut off, finisher ang mga nararating ng ibon natin. Ayan mga tropa, kasi yun ang dinidiscovery ko pa sa sarili ko kung paano ko ma-improve yung sarili ko na pagdating ng last lap dapat malakas ang ibon na dumadating ang ibon. Ay ang problema, nakakat off. Yan, dinidiscovery ko pa yan. Ito bilang isang nagkakarera ng kalapati na tinatanungan nyo kung anong conditioning. Ito lang ang masishare ko. Ito para sa akin lang din to, kasi may kanya-kanya tayong condition sa ibon. Ayan mga tropa, hindi ako tumitigil na malaman kung ano ang dapat kong gawin pagdadating na ng last lap. Basta ang pinaka-importante dyan,
pagdating na ng last lap, kung ano ang ginagawa mo first lap hanggang 5th lap o 6th lap, wag na wag kang malikot mga tropa. Wag na wag ka nang magbabago dyan. Yan ang tatandaan nyo. Wag na wag kayong magbabago kung ano pa ang binibigay nyo sa first lap o bago mag-derby. Tuloy-tuloy na yan hanggang last lap. Diyan nyo na lang i-improve ang sarili nyo kung paano kayo makapagpauwi ng ibon sa last lap. Ayan. Kahit ako, yan din ang pinoproblema ko. Yan din ang didiscover ko sa sarili ko. At dito na nga papasok ang Monday, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Ayan mga tropa. Pagdadating ng Sunday, makikita nyo sa video ko yung amino acid tsaka yung B-complex, yun ang binibigay ko sa kanila pang recover. At pagdating niyan, maya-maya bibigyan ko sila nung ating tinatawag na gasolina. Yun ang pinapakain ko sa kanila mga tropa. Kaunti lang, hindi ko sila dinadamihan, unti lang. Yun ang binibigay natin sa kanila. At pagkatapos niyan, yung binibigay kong yun, pwede nyo rin na ibigay na yon sa tubig. Yung 5 ml na B-complex, 5 ml na minerals, amino acid, ilagay nyo sa 1 litrong tubig. Yun na ang ipainom nyo. Yun ang pang-recover nila. Tsaka dadagdagan nyo ng honey sa araw ng linggo mga tropa. Ayan, tandaan nyo yan. Tapos, hindi ko naman sinasabi na gawin nyo kasi magkakaiba tayo ng sistema ito. Sinishare ko lang kasi ang dami nagtatanong sa atin. Pagdating na ng hapon, ang patuka ko niyan, normal na patuka. Pero ang patuka ko na niyan na normal, konti lang. Hindi ko yan dinadamihan, hindi ko yan pinapabusog. Lahat yan. Kung ano yung matuka na lang nung nilaban natin, kahit yung mga flyers na natitira dito sa atin, ganun lang din ang kakainin nila. Kung ilan lang yung matuka nila, yun yung kaunti lang nilalagay ko dyan. Hindi ko sila binubusog kasi nga, yung sinasabi nga nila na mahina para ang panunaw ng ibon, ang digestion, mahina pa kasi pagod. Yan ang ginagawa ko dyan. Kaunti lang pakain sa hapon. Monday naman, kinabukasan, papatukain ko ng normal na patukayan, flyers. Tapos lalagyan ko ng grits at redstone. Kung hindi ka naman makabigay, makahalo sa flyers ng umaga, ng grits sa patuka, sa hapon, pwede mong ilagay sa pang-binder mo ng patuka, yung grits sa redstone. Tapos, Lunes, ibibigay nyo ang amino acid, yun na nga, pwede nyo ilagay sa 1 liter na tubig, 5 ml, ilalagay nyo. Kung nakikita nyo naman sa akin, dinadrops ko kasi yung paliwanag ko dyan, nasabi ko na nga, yun ang ginagawa ko, dinadrops ko sa hapon. Tapos sa umaga kasi, ang pinapainom ko sa kanila, yung oregano, bawang, luya, yung pinaghalo-halo ko na mga natural na mga dahon-dahon. Yan mga tropa. Yun ang binibigay ko dyan sa umaga, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Yun ang binibigay ko dyan. Tapos pagdating ng Lunes, ang inumin nila tubig lang, clean water. Tsaka ako nagbibigay ng El Toro Probiotic sa patuka. Biniblend ko yun. Tsaka ako nilalagay yung mga panghalo-halo ko sa patuka kasama ng El Toro Probiotic. Yan mga tropa. Kaya ako naman nilalagay yung El Toro Probiotic sa patuka kasi 100% matutuka nila yung El Toro kaysa doon sa ihalo sa tubig. Kasi sa tubig, yung El Toro, hindi puro na maiinom kasi nasa tubig pa siya, nakahalo. Kaya hindi, pero okay lang din naman yun na ilagay sa El Toro kung doon kayo sanay. Sa tubig, ang El Toro ilagay sa tubig, doon kayo sanay. Yun na, Lunes, minerals, ang amino acid ang ibibigay natin. Tapos yung sa patuka, yung kung ano yung binibigay yung inahalo. Pero ang El Toro hindi nawawala yan mga tropa. Tapos Martes, herbal naman, yung natural line ang ginagamit ko. Ganun pa rin, sa umaga, kung hindi tamad naman kayo maghalo ng patuka, ng grits sa redstone sa patuka, maglagay na lang kayo ng nakababad
sa kulungan nyo na tinutuka nila. Kasi ako nagbababad ako, tinutuka nila pero naghahalo pa rin ako kasi kailangan nila yon para mas magandang ma-digest yung pagkain nila sa butsin nila mga tropa. Kasi ang laking tulong kasi niya na panunaw sa kanilang tinuka. Tapos pagdating ng hapon, gano'n na naman. El Toro probiotic, tapos plain water. Miyerkules, ganun ulit. Kung ano yung ginawa ko nung Lunes, Martes, ganun pa rin ang gagawin ko. Miyerkules, ang supplement naman ulit niyan, yung herbal, natural line. Ulitin ko yung kasi 2 beses ko ginagamit yun. Ayan mga tropa, kung nagtatanong kayo kung ano yung natural line, ay panoorin nyo na lang yung mga last video ko last week o nung nakarang araw lang, nandun yun. Tapos, tulad ngayon, Lunes, nung nakarang linggo, panoorin nyo na lang kung ano yung natural line na na ginagamit ko. Yan ang binibigay ko. Tapos, wala nang iba. Pagdating ng Webes, ganun pa rin. Uulitin ko lang dit uli yun. Tapos, ang ibibigay ko naman na dyan ay B-complex. Yan mga tropa, yung Natura B-complex, yun ang ibibigay ko sa kanila na na vitamins. Tapos sa hapon, pa rin, plain water pa rin ang iinumin nila kasi nga, ang nabanggit ko kanina na yung ginagawa ko sa umaga, ang inumin nila, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, yung ginagawa kong hinahalo-halo ko ng mga natural na mga dahon-dahon. Yun ang pinapainom ko sila sa umaga. Tapos pagdadating sa hapon, plain water. Tapos El Toro na naman ulit mga tropa. Ang El Toro naman, ginagamit ko yan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes ng hapon. Ginagamit ko yan. Hindi nawawala yan sa patuka ko kasi inaalagaan natin ang ibon natin sa El Toro probiotic kasi kitang-kita naman na maganda sa ibon, makinis, malusog, masigla sila ang mga panglaban natin lalong-lalo na ngayon na kailangan na sa mga na kailangan healthy ang ibon, kailangan sa mga breeder para sa inakay maibigay. Ayan mga tropa. Ang conditioning ng ibon, nasabi ko na. Tapos yung tanong nyo na Biyernes, talagang hindi ako nagbibigay ng Biyernes. Never talaga ako nagbibigay ng Biyernes mga tropa kasi makikita nyo nung ngayong lap, Tubigaraw lap, 3 ibon ko na dumating. Makikita nyo sa video, walang putik ang paa niyan mga tropa. Kasi hindi sila sanay na bumaba sa putikan, hindi sila sanay bumaba para uminom. Kasi kung sa umpisa pa lang magbibigay na kayo ay na bumaba na yan dahil nga sa Biyernes nagpapabaon kayo, masasana yan na kada karera laging ganun bababa. Kaya mauuwi ang ibon puro putik ang paa. Ngayon malamang magtatanong naman kayo paano ibigay ang vitamin sa umpisa pa lang ba ng training? Hindi. Kailangan magbigay ka ng vitamins, magpatikim ka na 2 weeks before derby, magpatikim ka na o kaya 1 week. Pero hindi, mas maganda 2 weeks before derby, magpatikim ka na ng vitamins o supplement na ginagamit mo para hindi na sila mabigla pagdating na ng derby. Ayan mga tropa, maraming salamat. Sana makatulong sa inyo at sana ipayo ko sa mga newbie, maging masipag kayo, mag-aral, pakinggan kung ano ang mga ginagawa ng mga pan-share na nakikita nyo, manood kayo ng video para matuto kayo lalo. Ayan, maraming salamat.